Sabi ng pamangkin ko, andun daw si Lola sa CR. Pero ilang araw na siyang nakalibing. Hindi lahat ng kwento sa internet, gawa-gawa lang. May mga nagsusumbong, nagsasalaysay ng totoo. Hindi mo man sila makita, pero ramdam mo sila kung nakikinig ka ng mabuti. Mga kwentong tila ordinaryo lang sa umpisa, pero unti-unti kang binabalot ng takot. Mga kwentong nangyari sa kanila, sa amin, at baka sa'yo na ang susunod. Welcome to Reddit Horror Stories, Episode 2. Ang pagbalik ni Lola. Nangyari ito taong 2009. Sa probinsya namin, simple lang ang takbo ng araw. Ang 89 anyos naming Lola, bagamat mahiluhin, ay hindi kailanman nagpakita ng senyales ng malubhang sakit. Hanggang isang umaga, naligo siya at hindi na nakalabas ng banyo. Ang CR kasi namin, nasa labas ng bahay. Gawa sa sementong luma, may bintanang may rehas at lumang kahoy ang pinto. Natagpuan na lang siyang wala ng malay sa malamig na sahig. Mahigit isang oras na palang nakahandusay. Doon din siya binurol. Sa lumang kama sa sala, pinalibutan ng kandila at puting kurtina. Sa tabi ng kabaong, ang 3-year-old kong kapatid na babae. Matatas pa magsalita, kaya aliw na aliw ang mga bisita. Pinatanong siya, "Neng, nasaan na si Lola?" Sagot niya, andun sa bed, sabay turo sa kabaong. Pero nang mailibing na si Lola at nagtipon kaming lahat para maglinis ng bahay, pinanong ulit siya, "Neng, nasaan si Lola?" Andun na siya, sa CR. Tumahimik ang buong pamilya. Walang gumalaw, walang nagsalita. Walang gustong magtanong kung bakit. Yung babaeng lumulutang. May tita ako, may nunal sa mata at sabi ng pamilya, may paningin. Bawal siyang matulog nang hindi natatakpan ang mga mata niya. Bata pa lang ako, ang dami ko nang narinig na kwento tungkol sa kanya. Mga multo, anino at bisitang hindi inaanyayahan. Pero itong kwentong to, nakita ko rin. Naramdaman ko rin. Nagbakasyon kami ng tita ko sa probinsya, kami lang. Napagtripan naming pumunta sa beach malapit lang sa bahay ni na Lola. Pauwi na kami, bandang takip silim. Malamig na ang hangin, madilim na ang mga kalsadang lupa. Naka-shoulder ride ako sa kanya habang naglalakad kami sa tabing daan. Bigla siyang napatigil. "Huwag kang lilingon," sabi niya. Sabay-sabing may nakatingin daw sa akin mula sa likod. Tumingin siya kahit ayaw ko. Then she saw it. Isang babae, mahaba ang buhok, puting-puti ang damit, nakatingin diretso sa akin. Ang nakakakilabot, hindi nakasayad ang mga paa niya sa lupa. Nakalutang siya, tumigil ang hangin, walang tunog. Mabilis kaming naglakad pa uwi. Hindi kami nagsalita habang papalapit sa bahay. Hanggang ngayon, nanginginig pa rin ako tuwing naaalala ko. Yung babae sa hagdan, 39 weeks pregnant ako. Nakikitira sa apartment ng biyenan ko. Sa second floor, magkatapat ang pinto ng mga kwarto. Sa gitna, hagdan pababa. Tipikal na apartment setup, pero minsan, hindi lang tao ang umakyat. Nagbabasa lang ako ng phone noon. Nasa bukana ng pinto ng kwarto namin. Peripheral vision ko lang, pero may nakita ako sa hagdan. Isang babaeng naka-white, nakayuko, mahaba ang buhok na nakatabon sa mukha. Paakyat siya, dahan-dahan. Pero nang lingunin ko ng diretsahan, wala na siya. Akala ko guni-guni lang. Pero nung bumaba ako, nalaman kong wala pala sina Mel at kasambahay. Walang tao sa ibaba. Ako lang ang nasa bahay. Hindi ko kinuwento kahit kanino. Baka pagod lang ako. Hanggang 2 linggo matapos noon, bigla na lang nagkwento si Mel sa tanghalian. May nagpapakita raw na babae sa apartment na ito. Naka-white, nakayuko. May mahabang buhok na nakaharang sa mukha. Hindi ko na kinaya. Nagtayuan balahibo ko. Hindi ko sinabi, pero yun din ang nakita ko. May mga kwento talagang hindi basta-basta nakakalimutan. Mga alaala na bumabalik sa gabi, kumakatok sa pinto ng isipan. At minsan, kahit ayaw mo nang maalala, bumabalik sila. Kung naramdaman mong may nanunood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento.
baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa aking YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like at subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat. Hanggang sa muli, sa bilim ng susunod na kwento.